Hi Gemini, kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your September kapalaran para sa mga Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General love reading, kaya maaaring mag-resonate o hindi. I-take nyo lang yung nag-resonate. Hayaan nyo na yung hindi nag-resonate. Posible may mensahe din sa career nyo. Tingnan natin, depende kung anong cards ang lalabas. So, tingnan ko muna yung unang mga mensahe para sa'yo, okay? Kumusta kayo mga Gemini? By the way, kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayo magpa-private reading sa akin. Message nyo lang ako sa Facebook page ko. Siyempre, i-follow nyo din ako sa Facebook or i-chat nyo ako sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung number ko. And mamaya, after the reading, I will tell you about the crystals na available sa Instagram ko para sa mga nangangailangan ng crystals. Okay. So, tingnan natin ang unang mensahe for Gemini. Ito muna. Okay. Dreams. Okay. Pangarap or possible na nagkakaroon ka ng mga panaginip ngayon na hindi mo maintindihan. Mukhang gabay yan para sa'yo. Mukhang merong kahulugan yung dream na yon. Okay. Help from above. Oh my gosh. Dreams tsaka help from above. I feel like very deep ng nangyayaring transformation sa'yo ngayon. By the way, it's super full moon at blue moon ngayon. August 31. And it's a good time to manifest, guys. Kaya kung meron kayong goal or mga pangarap nyo, ayan, i-manifest nyo kung anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo at i-claim nyo na yan. Kasi, itong energy na to sobrang strong. And kagabi, sobrang na-feel ko yung napakagandang vibe talaga. Kaya, ayan, mag-manifest kayo. So, help from above, meron blessing talaga na paparating para sa'yo. Tulong, galing kay God. Okay. And then, the thinking man. Okay, matalino ka kasi, kaya thinking. Pinag-aaralan mo, pinag-iisipan mo yung sitwasyon or yung isang taong yan. Okay. Ang crystal na nakuha mo is Unakite. Oh my gosh, answered prayers. Diba kakasabi ko lang na merong blessing na bigay si God sa'yo at itong help from above na card. All your great work has opened the door for divine solutions and support. Ang nangyari pala dito, meron kang minamanifest eh. Yung lahat ng effort na ginawa mo, yan din ang nagdala ng support sa'yo at ng blessings para sa'yo, Gemini. Kaya nakita ko very practical ka, ipagpatuloy mo yan kasi naririnig yung mga prayers mo and yung mga manifestations mo. So, ngayon naman guys, tingnan natin from the tarot, ano bang energies na connected kay Gemini. Comment present guys para alam kong napanood nyo tong video na to. Okay. Overall energy. Oh my gosh. Pareho kayo ni Sagittarius. Ayan. Ang daming cards na gustong lumabas. So, Three of Swords, meron kang binaproblema ngayon na kailangan ayusin. And, temporary problem lang yan. Hindi yan something na masisira talaga ang lahat-lahat. Hindi naman sa ganon. Although, kailangan mo talaga siyang ayusin sa ngayon. Siguro na-overwhelm ka kaya lumabas tong card na to. Okay. Mamaya i-clarify natin yan. So, ang focus mo ngayon, the world. Bago ngayon ang energy mo, Gemini. Kita mo yung mukha niya, bagong-bago. And may mga tumutubong mga halaman. Ibig sabihin yan yung bagong opportunities. Mukhang ginagamit mo yung opportunities na yan ngayon na nasa paligid mo na. Kasi you can create something new para sa sarili mo. And merong nag-end eh. Merong nagtapos na isang cycle. So ngayon itong cycle na to, bagong simula yan. What crosses you? Wheel of the year. Oh my gosh. Nakakaloka. Alam mo, nakita ko dito, nagbago ka. So, ito ka, may bagong simula. Pero yung problem is, mukhang merong isang sitwasyon sa past na iniisip mo na baka mag-backfire or baka nagbago ka na pero meron ka pa palang naiwan sa past na hindi mo maiwasan. Kaya yan yung nasa isip mo ngayon. So, possible din to na merong isa pang
Meron isa pang pagbabago na hindi mo naisip or hindi mo ine-expect. What lies below you? 10 of Cups. Masaya ka sa totoo lang. Masaya ka kung anong meron ka ngayon. Yung iba sa inyo nag-grant yung wish nyo. Merong ako nakitang family, merong bahay, merong pagmamahalan. Very loving and supportive na energy. What lies above you? Sobra kang emotional ngayon. Merong panghihinayang or merong missed opportunity. So, kahit sa loob-loob mo, nakakaramdam ka ng saya, pero sa labas, parang hindi mo maikakaila na meron talagang nasayang. Ayan, kung ano man yan, mamaya i-clarify natin. So, what lies behind you? The sun. Ito na nga yung sinasabi ko, na meron ako na-feel dito na nagbago ka, pero dati meron kang iniwan na something. So, siguro kahit bago ka na ngayon, yung iniwan mo dati, andyan pa rin. Kasi minanifest mo yan dati eh. Kaya mukhang nakakalito para sa'yo na, oo, nagbago ka, pero inisip mo pa yung dati. Kaya nagdadalang isip ka. Or nalilito. So, ang daming nangyari actually sa sitwasyon na to kasi napunta na sa point na nagkaroon na ng ending, nagsimula na ulit. And nakita ko rin dito na yung sitwasyon na yan, sumuko ka na pala dyan eh. Sumuko ka na pero tinry mo pa ulit. Kasi iniisip mo, worth it naman to, gusto ka talaga to. Pero ngayon, tinry mo nga ulit pero nasabi mo na naman na kailangan mo nang tapusin. Kaya sobrang pabago-bago yung energies mo sa nakita ko. And tingnan natin yung susunod. What lies before you? 4 of Wands. So ito ngayon, nakita mo naman yung sarili mo na magiging masaya ka sa desisyon mo na nagbago ka. Kasi kaya mo nga ginagawa yan kasi alam mo na you can create something new para sa'yo, para sa future mo. Merong balance, stability, celebration. Mukhang marami ding sumusuporta sa'yo. Mukhang busy-busy ka rin. And andyan yung castle. So, this is an achievement. And ngayon pa lang kiniklaim mo na eh, na nakuha mo na yung achievement na yan. Kaya, I love the optimistic vibe. Kaso lang hindi mo maiwasan talaga na makaramdam na parang nanghihinayang ka. Okay, so, King of Wands yung energy mo ngayon. Palaban ka. And like I said, ang dami mo nang pinagdaanan, ang dami nang nangyari. Pero andyan ka pa rin. Ito kasing si King of Wands, kahit gaano kabigat yung mga nangyari, lalaban at lalaban yan. And you are very passionate about this situation. May nakita rin ako na when it comes to love, gustong-gusto mo talaga yung taong yan. Kaya sinasabi mo dito, hanggang ngayon gusto pa rin kita. Ayan, this is about attraction, yung nakita ko naman dito. Na-feel ko din na willing kang mag-commit sa kanya, pero hindi mo lang masyado pang pinapakita na willing kang mag-commit. Instead, tahimik ka lang. And I feel like naghihintay ka ng tamang opportunity. Pero na-feel ko din sa'yo na parang hindi ka gumagalaw eh. Okay, so yung person na ka-deal mo, meron siyang sistema eh. Kita mo yung swords na yan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makaalis, nakatali siya, di ba? Naka-blindfold din siya. Kaya itong person mo, parang feeling na dapat sumunod ka kasi meron akong sistema. And kita mo ang daming cloud sa likod. Ibig sabihin maraming bagay na hindi niya makita or hindi clear sa kanya or feeling lang niya na hindi niya nakikita. Kasi mukhang this person is coming from a place of fear din na ayaw gumalaw, ayaw mag-risk, or possible din na sobrang niyang pinag-aralan yung sitwasyon mo at nagdesisyon na siya na sa ngayon hindi mo na ako gagalaw. Sa ngayon, paninindigan ko yung paniniwala ko, panindigan ko yung sarili ko. Ayan. This can be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, or this can be someone na very fixed, baka fixed sign. So, which is Scorpio, Leo, Taurus, or Aquarius. Ayan. Although, kahit naman anong sign pwede. Okay. So, mutual energy nyo, Queen of Swords, parang hindi kayo nagpapansinan or malamig kayo pareho sa isa't isa. Parang pinapa-feel mo sa kanya na hindi kita kailangan. Siya, ganun din siya sa'yo. Pinapa-feel niya sa'yo na hindi kita kailangan. Something like that. Pero sa totoo lang, dati niyong minahal ang isa't isa. Pero ngayon, parang iniisip niyo na ayoko na ulit masaktan. Okay. Ang outcome dito, oh my gosh, bakit ganito?
Dalawang cards. Okay. Kasi nga kanina nung nag-shuffle ako, dalawa yung gustong lumabas eh. So, kaya ito, ang kahulugan naman ito guys. Alam nyo, pareho kayong ayaw nyong gumalaw. Pero pareho din kayong tanggap nyo yung isa't isa. Kahit magkaiba kayo. So, si Emperor, posibleng pride yan. Posible din naman na yan yung confidence mo sa sarili mo kasi pinag-aralan mo. Si Emperor kasi pinag-aaralan niya talaga yung sitwasyon. Kaya siya hindi gumagalaw kasi sinisigurado niya na alam niya lahat bago siya gumalaw kung gagalaw man siya. Kita mo yung malaking rock sa likod. Ayan, o bato yan eh, malaki. It symbolizes problem or balakid. At inisip niya dito, tatanggalin ko ba yung balakid na yan o hindi? At pinipili niyang wag na ngang tanggalin. Hindi niya papakialaman yan. Pero sa isip-isip niya at sa puso niya, tanggap ka niya. Ayan. Or possible na ikaw yan. Kasi dalawa kayo ganun eh. Tanggap niyo ang isa't isa. Pero walang gumagalaw. Nakikita niyo yung malaking problem na yan. So, siguro guys, ang advice ko lang Gemini, tanong mo sa puso mo, mahal mo ba yung taong yan? Kasi kung mahal mo naman siya, kahit gaano kalaki yung balakid na yan, i-ano mo yan, lalabanan mo yan para lang makasama yung taong yan, para lang magmahalang kayong dalawa. Oh my gosh, nakakaloka naman tong reading natin. Mag-clarify tayo guys. So, parang nagsiset ka ng boundaries, no? Nakita ko yung 7 of Swords, eh. Bakit problemado si Gemini dito sa taong to? 5 of Wands, the Devil. Temperance in reverse. Nainis ka na, nawalan ka na ng pasensya, naubos na yung pasensya mo. May nakita ko dito, posibleng mag-conflict kayo, mag-away kayo, and Tower. Yan na nga, oh. Kasi babaguhin nyo eh, kung ano man yung nangyari na yan. And I saw 222. 12:22 on the clock. So, ayan, merong mga synchronicities, guys. Kailangan mo nang baguhin yan. The Hanged Woman and 8 of Pentacles. So, tinitingnan mo sa ibang angulo yung sitwasyon and you are waiting. Knight of Cups. Parang gusto mo ng tulong pero andito din yung Hermit eh. So, gusto mo mapag-isa. Okay, parang good vibes ka dito. Pero, yun na nga, meron kang kailangan ayusin. By the way, Mercury retrograde din ngayon, guys. Kaya, Mercury retrograde is a good time para ayusin kung ano pa yung mga hindi nyo naayos sa sitwasyon nyo na alam nyo kailangan ng gawin ngayon. Or, ayan. Kasi magbe-benefit ka din for the long term kung ano man yung specific na kailangan yung ayusin. So, ito na nga, conflict, oh. The Devil and Temperance. So, naging toxic na yung conflict na yan. Ang daming taong involved, magulo. So, ayun, nawala na ng pasensya si Gemini. Kaya ganito yung overall energy. Okay, balik pa rin natin. Okay, so, bakit nagbago si Gemini? Kasi tinignan mo sa ibang angulo. So, 6 of Pentacles, 6 of Wands, and 3 of Wands. Tinatry mo ma-achieve yung balance. Tinatry mong magkaroon ng harmony sa paligid mo. At ang daming taong involved. Iniisip mo din yung bawat isa na okay lang ba si ganito, okay lang ba si ganyan, kamusta na si ganito, ganyan. Ang nafe-feel ko dito, very caring ka sa mga tao sa paligid mo. And tinatry mong magkasundo lahat. Okay. Pero sa totoo lang, parang na-feel ko dito, parang hindi ka pa rin mapakali sa ngayon na iniisip mo kailangan ko nang gawin to ngayon. Ayan. So, ito ka sa bottom of the deck, King of Swords, matalino. Ace of Wands, oh. Meron kang gustong gawin para sa sarili mo, connected sa kaperahan mo. 10 of Pentacles. Bagong simula ito, guys. Yung iba meron kayong minamanifest na pera or legacy. You are very creative. You are creating something na pang long term o di kaya malaking halaga ng pera. Ayan, nakakatuwa guys. Sobra. So,
mukhang on the process pa to ngayon kasi ace eh. Pag sinabi kasing ace, nagsisimula ka pa lang. Although yung goal mo is malaking bagay yon. Ayan, good luck! Okay. Ano naman ang feelings ng person na yan? Nakadeal mo? Bakit siya hindi makagalaw? Bakit hindi makagalaw si person? Queen of Pentacles, Four of Wands, the Death card. Oh my gosh, grabe to guys. Alam mo sa nakita ko, nagkikare siya sa'yo. Pang long term, mahal ka niya. Pero, tinapos niya eh. Parang hindi na kontento itong taong to. O di kaya, parang nag-negative thinking siya or umalis siya. Kita mo nag-crack yung, ayan oh, merong nag-crack dito eh. So, possible na break up. Tumalikod yung taong yan, umalis. Ayan. Or, nagpakalayo-layo siguro. And dito, sa gitna, commitment yan eh. Ayan. Ibig sabihin, yung commitment, binrake niya. Or, pinutol. Ayan. Or, konti na lang mapuputol na. Meron ganon. And, itong person na to, tumutulong yan sa'yo. Kanina nasabi ko na ikaw parang kailangan mo ng tulong, naghihintay ka na tulungan ka. Itong taong to, mahalaga siya sa'yo kasi siya yung, marami siyang nako-contribute sa'yo eh. Pwedeng breadwinner or provider yung taong yan, or someone na talagang sobrang nagkikare sa'yo. Ayun. And tumiwalag. Humiwalay. Or, nasa isang stage kayo na china-challenge yung commitment ninyo or yung connection yung dalawa. Okay. Feeling niya hindi siya makagalaw eh. So, kasi may sistema siya eh. Dapat ganito yung mangyari. Siguro hindi nangyari yung expectations niya. Kaya siya na-disappoint. Kaya, iniisip niya ayoko nang gumalaw. Ayoko nang magbigay. Parang ganon. Three of Cups. Okay. So, may nakita ko dito na mukhang nagkikare pa rin kayo sa isa't isa. Or nag-uusap pa rin kayo ng taong yan. Four of Cups. Pero yung andun yung feeling na nadismaya ka. Ace of Cups. Emotional to. Four of Pentacles. Pero nag-iingat ka. King of Pentacles. Lumalaban ka. Practical ka. So, tama naman yan. Magpaka-practical. Unahin mo yung sarili mo. Knight of Wands and the Six of Cups. Oh, baka may kadil kang Sagittarius. Possible din na ikaw to. Alam mo, nakita ko dito, nag-a-adjust ka. And, nagpapakahirap ka para lang magkaroon ng harmony, magkaroon ng balance. Oh, 18, 19. Okay. So, ito, strength. You are strong. Parang, niisip mo na lang, strong ako, hindi ko na kailangan magreklamo or ano. Queen of Wands. Wow, maraming humahanga. Possible din to guys na ito yung person na papunta sa'yo. Gusto ka niya pero nagdadalawang isip. Yan yung nakita ko dito. Possible na hindi niya sasabihin sa'yo na may gusto pa rin siya sa'yo or gusto niya na kayo yung magkatuluyan. Pero yan yung nakita kong energies ng taong yan. Okay. Dadalawang isip siya. Marami na kayong pinagdaanan. Dito yung Judgment card. Or kailangan niyang magdesisyon. Ayan. Possible din ha, ikaw yung kailangan magdesisyon. Okay. Anong outcome dito sa reading ni Gemini? Anong outcome? Nine of Wands. Oh my gosh. Three of Swords na naman, oh. In reverse yung Nine of Wands. Okay. Oh my gosh. Grabe to, guys. So, Nine of Wands in reverse. Three of Swords. Knight of Swords. King of Wands. The Empress. Merong nang block. Ayan. Merong nag-block. Biglaan. Biglaan yan. Kung hindi man siya nang block, posibleng confrontation na biglaan. And meron ako nakita dito na sobrang intense, guys. Very romantic, actually. Nakakaloka. So, siguro,
nag-away kayo, tapos nag-reconcile kayo. Make love, not war. Parang ganun yung na-sense ko dito. Kasi si King of Wands, may gusto yan eh. Si Empress naman, in love. Ayan, so, na-feel ko dito na merong magre-reconcile at magkakaroon ulit ng so much passion, attraction, romance. Possible din guys na nagdadalang isip kayo na yun na nga, meron kasing pag-aaway, pero at the same time, mahal na mahal mo naman pala talaga. Gusto nyo naman pala talaga yung isa't isa. So, ang kulang lang dyan talaga is yung yung openness sa isa't isa para mag-reconcile kayo. Ayan. Grabe! Nakakaloka ang reading ni Gemini. Anong gustong sabihin sa'yo ng taong yan? Or anong energies ang connected sa inyong dalawa ngayon? Kuha tayo sa ilalim. Para intense. So, may ganun. Comment nyo yung mga nag-resonate dyan. Or kung nagustuhan nyo ba yung reading natin so far. Kuha ko din kayo ng self-care card at ng advice. Or ng mensahe galing sa universe. Okay. Let go, surrender. Huwag na daw ipilit. Hayaan na lang. Dead ma. Okay. Baka dinedma ka or ikaw yun ang dinedma. Naiinis, angry, ego. Oh my gosh. Away-away kunyari. Nagmamahalan pala. Excited! Please forgive me. Oh my gosh. Parang, oo, nakita ko nga yan na nanghihinayang ka. Single. Merong gustong mapag-isa. I like you, crush kita. Oh my gosh. May crush na nangyayari, ha? Yan na nga yung attraction, eh. Oh my goodness. Ikaw pa rin, I still love you. Nakakaloka. Sinabi ko yan kanina. Ayoko. Oh my gosh. Merong person na ayaw gumalaw. Siya na nga yung person mo, yung ayaw gumalaw, di ba? So, okay. Ang mensahe galing sa universe or advice para sa'yo, my energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Kung ano yung energy mo ngayon, yan din ang mangyayari sa'yo. Kaya make sure na nakafocus ka sa magandang flow ng energy. Kasi yan din ang ima-manifest mo. Ang self-care card mo is connect with the earth. Kailangan mong mag-charge ng energies mo, i-ground mo yung energies mo, magpunta ka sa park or di kaya sa mag-hiking. May mga crystals din dito. So, gumamit ka ng crystals para ma-cleanse mo yung sarili mo, ma-renew mo yung energy mo. I love it. Ayan. Okay guys, that's what I have for you, Gemini. Para sa September kapalaran, kung kailangan nyo po ng gabay, kung nag-resonate kayo sa reading at kailangan nyo ng more information, pwede kayong magpa-private reading sa akin. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung number ko dito sa ilalim ng video. Siyempre, may bayad yon kapag private reading kasi ikaw mismo ang i-reading ko. And yung crystals naman, available pa sa Instagram ko. It can help you to attract love, to attract money, and to help you sa career mo para mas maging masaya ka habang ginagawa mo yung work mo, para maging motivated, mas productive, self-confident ka, for courage, for strength, for communication, and for negotiation. May mga ganyan din po tayong crystals. Also for protection, for anti-evil eye, and for vitality, meron tayo ng ganyan. And
for wealth, prosperity, and abundance. Ayan. Check nyo sa Instagram ko. Nakapost po dun lahat. Pati yung benefits ng crystal, andun na din po kasi nilalagay ko talaga yung mga benefits kasi maraming hindi pa nakakatry ng crystals para malaman nyo din kung paano ba nag-work yung crystals. At para makita nyo kung gaano kaganda yung effect nito at yung vibe na nabibigay nito sa'yo. Guys, yung mga crystals na yan, nagbibigay din ng energy sa'yo yan. Kaya pag meron ka yan, hindi ka agad-agad napapagod. Kasi meron talagang time na humihina yung energy ng tao. Pero pag meron kang crystals, yan yung nagbibigay sa'yo ng lakas na hindi mo maipaliwanag. Pero ganun kasi yung power ng crystal na yan. Kasi meron siyang vibe yung crystal na yan. At yan yung tumutulong sa'yo. Ayan, lahat ng crystals ay safe gamitin, blessed. May specific prayer para sa'yo, para sa good intentions lang po pwedeng gamitin. Kasi kung bad intention nyo, hindi rin siya gagana. Palagi po yung charge dito at inaalagaan ng mabuti. Kaya pagdating sa inyo, sobrang ganda at ano na yan, pang lifetime nyo na yan na investment para sa sarili nyo. Ano lang, i-charge nyo lang every full moon, ilagay nyo lang under the moon para laging fresh yung energy niya at para lalo mo ding ma-enjoy yung paggamit mo ng crystal na yan. Yeah, I'm excited para sa inyo, para sa mga Gemini na bibili ng mga crystals. Ayan, so thank you again so much, guys. I'll see you sa next videos ko, Gemini. Again, comment nyo kung nag-resonate kayo or kung nagustuhan nyo yung video. And syempre, huwag kalimutan, i-like nyo yung video. And share nyo na rin sa friends nyo to show support. Thank you. I'll see you again soon. Have a good day and God bless. And stay safe. Bye!